O, pakinggan natin tong presidente nyo, napakagaling at talagang proud na proud siya at miniting daw niya at napagtantaw na nila kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng baha dahil daw sa dami ng tubig. Hayop! Tapos lang namin yung briefing tungkol sa flooding situation sa Region 3 at talagang ramdam na napakabigat ang ulan at napakarami ang bumagsak na tubig. Kaya Yun ang pinakadahilan niya kung bakit nabaha. Bumaha, dami daw pumatak na tubig. Natural. Kaya nga baha eh. Alam naman ang pumatak, apoy. Tapos nagbaha. Abay, magtaka ka dun. Galing talaga ng presidente ninyo. Ayop. Diba? na-overwhelm lahat ng mga ating mga flood control na flood management program. Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change. Kailangan maunawaan din ng tao. Yun. Dapat maunawaan ng tao na hindi talaga nila kasalanan. Kung hindi dahil sa ulan, sa dami ng tubig, climate change, yan ang lahat ng dahilan kung bakit nagkakaroon ng baha. Hindi kasalanan ng gobyerno. Payag kayo doon? Payag kayo mga kababayan, hindi kasalanan ng gobyerno? Yung climate change ay talagang nandito na at nandyan tayo naapektuhan. Hindi pala at tayo yung gumawa nakapag-desisyon tayo tungkol sa mga immediate measures na kailangan gawin in the immediate term, in the medium term, and in the long term. In the immediate term, syempre, ayusin natin yung mga nasira at babalikan natin lahat ng mga nasira. Yun ang pinaka-immediate na kailangan gawin, madalian para matapos ulit. Ang problema din dyan ay hindi pa tayo nakakasiguro pag titigil na yung ulan. Dahil kailangan natin, halimbawa may mga lugar may tubig pa, hindi pa natin ma-assess kung ano yung damage dahil may tubig pa, may binabaha pa. Kailangan natin Grabe, no? yan. Pangalawa, Kawawa talaga bayan natin pag ganito presidente natin. Hayop talaga. Tis na tayo, tis pa tayo, 2 years pa. binabantayan natin ang panahon kasi kahit yung mga nasira, pag-aayusin natin ngayon, bumalik na naman yan at masisira ulit yung bagong gawa, kaya napakasayang naman ang ating gagawin. Kaya So, dahil nga may baha pa ngayon, so wag munang gawin. Antayin muna natin mawala yung baha. So, naging flood control pa yan. Talagang, so aantayin na naman natin umulan muna. So mga taga Bulacan, lalong-lalo na kayo mga taga Bulacan. Sabi ng presidente nyo, antayin muna natin mawala yung baha dyan bago ayusin yan. Grabe, no? Ang lupit nyo, ang lupit. Ang lupit nitong presidente nito. Hindi ko kinaya yung powers nito. Aasa tayo dito? Antayin muna natin yung baha mawala para makapagtrabaho. Medyo kailangan natin alalayan at bantayan na mabuti na maging effective kung ano man yung gagawin natin ay magiging matibay at hindi mawawala at hindi masisira sa susunod na baha. Kaya lahat ito ay aming napag-usapan at napagplanuhan at immediately there is a project for Sabo River Dams na 5 kaagad sa Nueva Ecija dahil ito yung kumukuha nun sa tubig sa taas. Sierra Madre na yung pinagkukuha ng tubig. At yan ay makakatulong para bawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig, mabawasan ang siltation at makakapag-ipon pa tayo ng tubig para gamitin for household use, industrial, for irrigation sa agrikultura. Marami pa tayong mga iba't ibang mga gagawin. Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada mula sa
malayo yung aming tinitingnan hanggang Pilar sa sa Bataan. This is the long-term plan sa kasalukuyan ay pinag-aaralan ngayon natin. That is about 100 kilometers, kaya medyo Grabe, wala talagang pag-asa tayo dito sa presidente na to. Tingnan ninyo to ha. Tingnan niyo yung mga kababayan natin ha, na bago tayo pumunta dito sa walang kakwenta-kwentang impeachment. Tingnan natin ito ha. Grabe ho dito eh. Alam mo, ewan ko, naaawa ako eh. Naawa talaga ako sa ito. This is the flood control project done in the city of Manila 2022, 2023, 2024, and 2025, amounting to more or less 14 billion done in Manila. So most of it finished already. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Ayan ha. Actually, bagong upload lang ito sa isang channel. Pero hindi ko alam kung bago itong video na ito o luma ito. Pero gayon pa man, the fact remains, di ba? Yung fact na bumaha ng pondo sa Maynila. Ang tanong, bakit bumaha pa rin sa Maynila? Kung yung lahat ng pondo na yan ay talagang nagamit sa Maynila, bakit bumaha pa rin sa Maynila? Ibig sabihin, may kumatkong. Merong maletang inuwi sa bahay. Yun ang masama doon. Now, itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Yes, we are investigating them, and they are also being investigated by the Office of the President. But that I think luma na ito eh. Pero maganda itong makita natin dahil yung mga madadaldal dyan sa kamera, si Chua, Maynila yan. Si False Prophet Benny Abante, Maynila din yan. At saka yung isang nagsimula nung impeachment o investigation, yung mukhang, ewan ko kung ano bang tawag mo doon sa itsura noon. Nakakalimutan ko na eh. Pangit na nga yung mukha. Pangit pa yung pangalan. Kaya nakalimutan ko is na the eh. thing of the past. Sad to say, ulitin ko, bumaha ng pondo sa flood control sa Maynila, amounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila continue to suffer with the flooding. Gusto niyo malaman per district? Ayan, no, district? sige, tingnan na natin. Ayon kay Yorme. Ginala. District 1, District 3.4 1. billion. District 2, 2 billion and 59 million. District 3, 4.2 billion. Yan, District yan. 4, Yan, District 3. Wait ilagay na nga natin. Sino congressman ng mga distrito sa Maynila? Last 19th Congress. Kasi 20th kain eh. Okay? Ito. Wait lang, chutomate. Tagal mag-isip nito ni ChatGPT. Ayun. Ito. District 1, District 1. Si Congressman Manuel Luis Manny Lopez. 3.4 billion.
3.4 billion. Asa na yon? District 2, District 2. Si Rolando Roland Valeriano. Yun, yung malit yun. Yan siya sabi kong yung pinagkaitan ng muka. Magkano sa 2 kanya? billion and 59 million. 2 billion and 59 million. Grabe, asa na yan? District 3, District 3, favorite ninyong si Chihuahua. Si Joel Chua. 4.2 billion. 4.2, ang laki. Siya number 1. Siya ang pinakamalaki. District 4, 1.3 District 4. 1.3. billion. Si Maceda yan, Edward Maceda. District 5, District 5. 1.1 billion. Irwin Ting. Yan yung mga hindi nagsasalita kaya 1 point lang di ba? Billion to pinag-uusapan natin dito, hindi million, billion. District 6, sige nga. District 6, 2 Magkano? billion and 60 million. 2 billion. So ang pinakamataas at kaya pinakamaingay ay si Joel Chua dahil siya ang pinakamalaki. Alam nyo na. Hindi ako nagsabi si Yorme nagsabi, hindi ako. Total of 14 billion, 313 14 billion, 313 million. 132,309 pesos and 12 centavos. Yan, mga taga Maynila. Ito, sasabihin ko sa inyo, makinig kayo, masakit ito, pero tanggapin nyo. You deserve na babaha. Bakit? Binoto niyo yung mga congressman na yan Kung bumoto sana kayo na maayos-ayos na congressman, sigurado maaayos yan. Pinaulit nyo pa ito mga hindot na to So kung binaha kayo, huwag nyo sisihin ang sino man. Sisihin ninyo, sarili ninyo, binoto nyo yung mga lintik na congressman na to. Hindi ko alam, binoto ninyo sabi naman nung iba, hindi naman namin binoto, banat bay, dinaya lang talaga. Kinalikot lang ni paring George. Kung sana malaki-laki lamang, hindi na sana nakalikot. Hindi ko sure kung kinalikot yan. Wala akong, yan ang kwento-kwento lang ng mga taga Maynila. Binoto naman namin si Apple Si Apple, si Congressman Apple. Di naman namin binoto si Chua Kaya nga lit lang ng lamang Si Apple niya ito naman talaga binoto namin Kasi alam namin talagang may malasakit yun. Tsaka lahat ng bata ni Yorme, yun talagang binoto namin Tinan mo nga, nanalo nga yung binoto namin laban ni Abante. Pinapanalo pa rin nila si Abante. Kaya banat bay, wag mo naman kami sisihin. Sisihin mo yung Comelec. Sabagay, kasi ayaw ka na magsalita kasi baka sabihin ng iba, bitter tayo, pero grabe, alam mo yung survey dyan sa District 3? Number 1 lagi yan si Apple Chua At saka na number 3 and 4 lagi yan si Mocha sa councilor. Tapos inendorso pa ng Iglesia ni Cristo. Saan ka pa? Sure shot na yun For ilan weeks sunod-sunod. Number 1 si Apple niya ito na survey. May survey dyan, mga internal survey. Tapos, si Mocha, 3 and 4. Biglang lumabas, number, 7 ata. Napakakatarantaduhan alam mo yun? Pero ako, sa akin, ganyan talaga. Ano gagawin natin? Kung hawak talaga ng Comelec yung eleksyon, sabagay, hawak naman talaga sila yung eleksyon. Kaya nga Comelec